Ikaw rin ba ay makakatanggap ng pensyon? Oo, nakatanggap ako ng pensyon ngayong buwan. May natatanggap ka bang pensyon? Oo, nakapag-file na ako at matatanggap ko ito sa Enero. Mga kababayan nating seniors, kung kayo ay 60 pataas at kumukuha ng SSS pension, pakinggan nyo ng mabuti ang sasabihin ko ngayon dahil ito ay tungkol sa inyong pera sa Enero 2026. Maraming pensioners ang hindi alam na ang kanilang pensyon ay maaaring dumating ng mas maaga o mas huli, depende sa isang mahalagang numero na tinatawag na date of contingency. Kaya naman kung hindi nyo alam kung kailan eksaktong darating ang inyong pensyon sa Enero, baka kayo ay magulat o mag-alala ng walang dahilan. Ang totoo, may dalawang batch ng pension release ngayong Enero 2026. At kung hindi nyo alam kung saan batch kayo nabibilang, baka kayo ay pumunta sa bangko ng maaga, tapos wala pa pala ang pera ninyo. Mas malala pa, maraming seniors ang hindi updated ang kanilang bank account sa SSS. Kaya kahit na na-release na ang pension, hindi ito napupunta sa tamang account at nagiging delayed ang pera nila. At hindi lang yan ang dapat ninyong malaman. May bagong pension increase na nagsimula na noong September 2025 na patuloy pa rin ngayong 2026. May 13th month pension na natanggap na ninyo noong December at may mga bagong regulations tungkol sa ACOP compliance na kailangan ninyong sundin para hindi masuspend ang inyong monthly pension. Kung hindi ninyo susundin ang tamang proseso, maaaring mawala ang inyong buwanang kita na kailangan ninyo para sa gamot, pagkain at pang-araw-araw na gastos. Kaya't umupo kayo ng maayos, kunin ang inyong SS records at samahan niyo ako habang ating pinag-uusapan ang lahat ng kailangan ninyong malaman tungkol sa inyong pensyon ngayong Enero 2026. Tutulungan ko kayong maintindihan kung kailan eksaktong darating ang inyong pera, magkano ang dapat ninyong asahan na halaga, at ano ang mga hakbang na kailangan ninyong gawin para masiguro na walang delay o problema sa inyong pensyon. Mas mahalaga pa, ipapakita ko sa inyo kung paano ninyo ma-maximize ang inyong retirement income at ano ang mga hidden benefits na maaaring hindi ninyo alam na entitled kayo. Hindi ito simpleng usapan lang, ito ay tungkol sa inyong kinabukasan, sa inyong seguridad at sa inyong kapakanan sa pagtanda. Ngayon, magsimula tayo sa pinaka-importanting tanong. Kailan ba talaga darating ang inyong SSS pension ngayong Enero 2026? Ang sagot ay nakadepende sa kung saan batch kayo nabibilang at ang batch ninyo ay tinutukoy ng inyong date of contingency. Ang date of contingency na ito ay ang petsa kung kailan nagsimula ang inyong eligibility para sa pensyon. Halimbawa, kung kailan kayo nag-retire o kung kailan kayo naging eligible dahil sa age, change at contribution requirements. Tingnan natin ng maigi ang dalawang batches para maintindihan ninyo kung saan kayo kasama. Ang unang batch o batch 1 ay para sa mga pensioners na may date of contingency mula ikawan hanggang ika-15 ng buwan. Kung kayo ay kasama sa batch na ito, dapat ay natanggap ninyo na ang inyong pensyon noong December 29, 2025, mga ilang araw bago magbagong taon. Bakit mas maaga? Kasi nga po, January 1, 2026 ay holiday at December 31 ay special non-working holiday din para hindi kayo maghintay ng matagal at para makapaghanda kayo para sa bagong taon, inilabas na ng SSS ang pensyon ng Batch 1 bago pa man magsimula ang Enero. Ang ibig sabihin, kung ang inyong date of contingency ay halimbawa January 5, March 12, o kahit anong petsa mula 1st hanggang 15th ng buwan, kayo ay batch 1 at dapat natanggap ninyo na ang pera ninyo bago magpasko. Maraming seniors ang nagtataka bakit meron ng pera sa kanilang bank account noong huling linggo ng December. Ito ang dahilan para sa holiday adjustment at para hindi kayo maghintay. Ngayon naman, ang pangalawang batch o batch 2 ay para sa mga pensioners na may date of contingency mula ika-16 hanggang huling araw ng buwan. Kung kayo ay kasama dito, ang inyong pensyon ay ilalabas sa regular schedule na January 16, 2026. Walang adjustment para sa batch na ito dahil walang holiday na nakakaapekto sa pets ang iyon, kaya straight release lang ng January 16. Kung ang inyong date of contingency ay halimbawa August 20, November 28, o kahit anong petsa mula 16th hanggang dulo ng buwan, kayo ay
Batch 2 at kailangan ninyong hintayin ang January 16 bago makita ang pera sa inyong account. Ang importante dito ay alam ninyo kung saan batch kayo para hindi kayo magulat o pumunta sa bangko ng paulit-ulit bago dumating ang tamang petsa. Paano ninyo malalaman ang inyong date of contingency? Madali lang po iyan. Tingnan ninyo ang inyong SSS pension documents or pumunta sa MySS online account ninyo or tumawag sa SSS Hotline 1455 at tanungin ang inyong date of contingency. Kapag alam ninyo na ang date na yan, agad ninyong malalaman kung batch 1 or batch 2 kayo. Ito ay napakahalagang impormasyon dahil dito nakadepende ang inyong financial planning para sa Enero. Kung batch 1 kayo, meron na kayong pera ngayong early January na pwede ninyong gamitin para sa bills, grocery at gamot. Kung batch 2 kayo, kailangan ninyong mag-budget muna hanggang January 16 bago dumating ang susunod ninyong sweldo mula sa SSS. Ngayon, pag-usapan natin ang halaga ng pensyon na matatanggap ninyo ngayong Enero 2026. Meron po tayong magandang balita. May pension increase na ipinatupad ang SSS na nagsimula noong September 2025 at ito ay patuloy pa rin ngayong 2026. Ang pension reform program na ito ay 3 taon. Ibig sabihin, meron kayong increase na yearly hanggang 2027. Para sa retirement at disability pensioners, ang increase ay 10% bawat taon. Nagsimula noong September 2025. Magkakaroon ulit ng increase ngayong September 2026 at sa September 2027. Pagkatapos ng 3 taon, ang total increase ninyo ay umabot na sa mga 33% mula sa inyong original pension. Para naman sa survivor or death pensioners, ang increase ay 5% bawat taon at after 3 years, umabot din sa 16% total increase. Ano ba ang ibig sabihin nito sa actual na pera? Halimbawa, kung dati ay ang pension ninyo ay up to 12,000 bawat buwan, bago ang increase, ngayong may 10% increase na. Ang bago ninyong pensyon ay umabot na sa FAT 13,200. Yan ay extra POP 1,200 bawat buwan na maaari ninyong gamitin para sa dagdag na gamot, mas maayos na pagkain o pambayad ng kuryente at tubig. Kung ang pensyon ninyo naman ay 8,000, dati ngayon ay 8,800 na. Yan ay extra P800 na malaking tulong din lalo na sa panahon ngayon na ang lahat ay tumataas ang presyo. At tandaan, ito ay hindi one-time increase lang. Ito ay permanent na dagdag sa inyong monthly pension at may additional increases pa kayo next September 2026 at 2027. Ang goal ng pension reform program na ito ay talagang tulungan kayong mga seniors na makabawi sa inflation at tumaas ang purchasing power ninyo para sa pang-araw-araw na pangangailangan. Pero alam ninyo ba na maliban sa regular monthly pension, meron din kayong natanggap na 13th month pension noong December 2025. Oo, tama kayo nang narinig. 13th month pension. Mula pa noong 1988, ang SSS ay nagbibigay ng equivalent ng isang buwan na pension bilang bonus sa Disyembre para makatulong sa holiday expenses ninyo. Ang 13th month pension na ito ay equivalent ng inyong regular monthly pension amount. Kaya kung ang regular pension ninyo ay FAM 13,200, natanggap ninyo rin ng FAM 13,200 noong December bilang 13th month. Ang total na natanggap ninyo noong December ay 2 pensyon. Ang regular December pension at ang 13th month pension, lahat sa iisang buwan. Kaya maraming seniors ay may extra pera noong December para sa Pasko, para sa handaan, para sa regalo sa mga apo at para sa emergency fund ngayong bagong taon. Ang 13th month pension na ito ay automatically released ng SSS. Walang application na kailangan, walang additional requirements. Kung kayo ay active pensioner as of August 31, 2025, automatically kayong kasama sa listahan ng tatanggap ng 13th month pension. Ang release date nito ay sumunod din sa batch system. Batch 1 pensioners ay natanggap nila noong December 1, 2025. Ang kanilang 13th month. At Batch 2 pensioners naman ay natanggap nila noong December 4, 2025. Kung hindi ninyo pa natanggap ang 13th month pension ninyo, kailangan ninyong mag-follow up sa SSS dahil baka may problema sa inyong account sa disbursement details ninyo. Ngayon, pag-usapan naman natin ang isang napakahalaga pero madalas na nakakalimutan ng mga pensioners ang
pag-update ng bank account information. Maraming seniors ang nagpapalit ng bangko dahil mas malapit sa kanila o mas maganda ang service o nag-a-apply ng bagong ATM card dahil nawala o nasira ang dati. Pero ang problema, marami ang nakakalimutan na mag-update ng SSS records nila. Ang nangyayari, kahit na-release na ang pensyon sa sistema ng SSS, pero dahil ang old bank account pa rin ang nakaregister, napupunta pa rin doon ang pera at kung closed na ang account or hindi na active, ang pera ay babalik sa SSS at delayed ang pagkuha ninyo. Kaya napaka-importante na kung nagpalit kayo ng bangko, agad-agad ninyong i-update ang SSS. Paano mag-update ng bank account sa SS? Mayroon kayong dalawang paraan. Una, pwede kayong pumunta sa nearest SSS branch ninyo. Dalhin ang inyong valid IDs, ang bagong ATM card o bank account details at mag-fill out ng disbursement account enrollment form. Ang SSS staff ay tutulong sa inyo at i-update nila ang records ninyo sa sistema. Pangalawa, kung marunong kayo gumamit ng computer or smartphone, pwede ninyong gawin online through the My SSS portal. May feature doon na tinatawag na Disbursement Account Enrollment Module or DM at doon ninyo pwedeng i-update ang bank details ninyo. Ang importante gawin ninyo ito ng maaga. Huwag ninyong hintayin na delayed na ang pension ninyo bago kayo kumilos. Prevention is better than cure, lalo na pagdating sa pera ninyo na kailangan ninyo para sa survival. May isa pang mahalagang bagay na kailangan ninyong malaman tungkol sa pagpapanatili ng inyong pensyon, ang Annual Confirmation of Pensioners Program o ACOP. Ito ay isang requirement ng SSS para i-verify na kayo ay buhay pa at eligible pa rin na makatanggap ng pensyon. Kung kayo ay retirement pensioner na 80 years old o higit pa, kailangan ninyong mag-comply sa ACOP program every year sa buwan ng inyong kapanganakan o ng kapanganakan ng deceased member kung survivor pensioner kayo. Kung hindi kayo mag-comply sa tamang schedule, ang inyong pension ay automatic na masususpend 1 month after your birth. Kung 2 taon kayong hindi mag-comply, ang pension ninyo ay totally canceled na at mahirap nang i-restore. Paano kayo mag-comply sa ACOP? May several options kayo. Una, pwede kayong pumunta mismo sa SSS branch at mag-present ng valid ID para i-verify ang inyong identity. Pangalawa, kung may SSS account kayo, pwede kayong mag-submit ng selfie at ID online. Mas convenient ito, lalo na kung mahirap kayong lumabas ng bahay. Pangatlo, may mobile app ang SS na pwede rin ninyong gamitin para sa ACOP compliance. Ang importante, tandaan ninyo ang schedule ninyo at gawin ito on time para hindi masuspend ang pension ninyo. Maraming seniors ang nahihirapan dahil suspended ang kanilang pensyon dahil lang nakalimutan nila ang ACOP compliance tapos nahirapan pa silang magpa-restore at nag-miss ng several months of pension income. Huwag ninyong hayaang mangyari sa inyo yan. Pag-usapan din natin ang tungkol sa possible deductions o kluba sa inyong pension. Alam ninyo ba na kung meron kayong outstanding loan sa SSS, nakaka-deduct ang SSS nito from your pension benefits? Halimbawa, kung may loan kayo noong active member pa kayo na hindi pa totally paid, ang balance nito ay deducted from your retirement benefit payment. Kaya kung inaasahan ninyong lump sum retirement benefit ay halimbawa 200,000, pero may loan balance kayo na 50,000, ang matatanggap ninyo ay 150,000 lang dahil ang 50,000 ay napunta sa payment ng loan ninyo. Ito ay automatic at hindi na kailangan ng approval ninyo. Ang SS ay may right na i-deduct ang outstanding obligations ninyo bago nila ibigay ang benefits. Kung monthly pension naman ang kinuha ninyo at may loan balance pa rin, ang SSS ay pwedeng mag-deduct din from your monthly pension payments hanggang mabayaran ng loan. Kaya kung ang monthly pension ninyo ay 13,200 pero may monthly loan deduction na to 500, ang net amount na matatanggap ninyo sa bangko ay P1 to 700 lang. Ang importante, alam ninyo kung may loan balance pa kayo para hindi kayo magulat sa actual amount na matatanggap ninyo. Check ninyo ang may SSS account ninyo o pumunta sa branch para malaman ang exact loan balance ninyo at kung may ongoing deduction sa inyong pension. Ngayon, may mga hindi alam ng maraming pensioners. May mga hidden benefits at strategies kayo na pwedeng gamitin para ma-maximize ang inyong retirement income.
Una, alam ninyo ba na kung kayo ay retirement pensioner, kayo ay entitled din sa senior citizen benefits at discounts kahit na may SSS pension na kayo? Oh, ang senior citizen ID ninyo ay separate from your SSS pension at pwedeng yun ninyong gamitin ang senior citizen card ninyo para makakuha ng 20% discount sa restaurants, grocery items, medicines, transportation, at marami pang iba. Hindi ito double dipping or illegal. Kayo ay entitled sa both benefits. Kaya, kung hindi pa kayo nag-apply ng Senior Citizen ID sa inyong barangay o sa Office of Senior Citizens Affairs, gawin ninyo na ngayon para ma-enjoy ninyo ang additional savings. Pangalawa, kung kayo ay retirement pensioner at kailangan ninyo ng malaking halaga agad para sa medical emergency, home repair, or iba pang urgent expenses. Alam ninyo ba na may option kayong kunin in advance ang first 18 months ng pension ninyo in lump sum? Oo. Ang SSS ay nag-aalok ng advanced 18-month pension option na pwede ninyong i-exercise upon filing ng initial retirement claim. Ang amount na ito ay discounted at preferential rate. Ibig sabihin, mas mababa ng kaunti compared sa kung monthly pension kayo ng 18 months dahil may interest computation. Pero kung kailangan ninyo talaga ng malaking pera, agad at ay magandang option, pagkatapos ng 18 months, babalik na kayo sa regular monthly pension system. Ang option na ito ay kailangan ninyong i-declare upon filing ng retirement claim. Hindi na siya available afterwards, kaya mag-isip-isip kayo ng mabuti kung ano ang mas okay para sa situation ninyo. Pangatlo, kung kayo ay retirement pensioner pero gusto pa rin ninyo ng additional income at kaya pa ninyo magtrabaho part-time, alam ninyo ba na pwede pa rin kayong mag-work kahit pensioner na kayo at hindi ito makakaapekto sa inyong monthly pension? Oo. Ang SSS pension ay hindi naman titigil kahit na may additional income kayo from work. Ang importante lang, kung magtatrabaho pa kayo at covered kayo ng SSS as employee, meron pa rin kayong contributions. Pero, ang benefit nito ay must higher pension in the future kung sakaling mag-apply ulit kayo para sa adjustment. Kaya, kung kaya pa ng katawan ninyo at may opportunity kayong magtrabaho na hindi nakaka-stress, go ahead. Pwede kayong kumita ng additional income habang tumatanggap pa rin ng full SSS pension ninyo. Ngayon, pag-usapan din natin ang tax implications ng SSS pension. Magandang balita, ang SSS pension ninyo ay tax-exempt. Oo, hindi kayo magbabayad ng income tax sa pension income ninyo from SSS. Under the Train Law Republic Act 1963, ang SSS, GSIS, at iba pang government retirement benefits ay specifically exempted from income tax. Ibig sabihin, kung ang monthly pension ninyo ay 30s, have P200, ang full 30s, P200 na yan ay sa inyo na. Walang withholding tax. Kailangan ninyong i-report sa BIR as taxable income. Ito ay malaking advantage compared sa private pensions na may tax implications. Kaya kung may nag-advise sa inyong may tax kayo sa SSS pension, mali po yon. Wala kayong babayaran na tax sa SSS pension income ninyo. Pero importante pa rin na tandaan ninyo kung mayon kayong iba pang sources of income aside from SSS pension. Halimbawa, may rental income kayo from property, may business income, or may investment income. Ang iba ninyong income na yan ay taxable pa rin at kailangan ninyong mag-file ng income tax return sa BIR. Ang tax exemption ay applicable lang sa SSS pension itself, hindi sa lahat ng income sources ninyo. Kaya kung kumikita kayo ng significant amount from other sources, mag-consult sa accountant o sa BIR para malaman ninyo ang tamang tax obligations ninyo at hindi kayo magkaroon ng problema sa gobyerno. Pag-usapan din natin ang practical tips kung paano ninyo pwedeng ma-maximize at ma-manage ng maayos ang inyong pension income. Una, gumawa kayo ng monthly budget na detailed. Isulat ninyo kung ano-ano ang inyong fixed expenses like kuryente, tubig, rent o amortization, gamot at pagkain, at kung magkano ang available budget ninyo para sa non-essentials. Kapag nakita ninyo kung saan napupunta ang pera ninyo, mas madali kayong mag-decide kung saan kayo pwedeng magtipid at saan kayo pwedeng mag-spend ng mas maayos. Maraming seniors ang nawawalan ng kontrol sa pera dahil walang clear budget, tapos sa gitna ng buwan ay ubos na ang pera at nahihirapan na mag-survive hanggang dumating ang
susunod na pensyon. Pangalawa, mag-set up kayo ng emergency fund kahit maliit lang. Kung kaya ninyong magtabi ng 500 or 1,000 bawat buwan from your pension, gawin ninyo ito at ilagay sa separate savings account na hindi ninyo ginagalaw unless emergency talaga. Pagkalipas ng ilang buwan, magkakaroon kayo ng cushion na pwede ninyong gamitin kung may bigla ang sakit, bigla ang gastos, o kung delayed ang pension ninyo for some reason. Ang peace of mind na mayon kayong emergency fund ay napaka-importante lalo na sa pagtanda na mas mataas ang risk ng medical emergencies at unexpected expenses. Pangatlo, kung mayroon kayong mga anak o apo na willing tumulong sa inyo financially, huwag kayong mahiyang magtanong ng tulong kung talagang kulang ang pensyon ninyo. Ang family support ay parte ng Filipino culture at maraming mga anak ay masaya tumulong sa kanilang mga magulang na senior citizens. Pero syempre, kailangan din ninyong i-manage ng maayos ang expectations at hindi kayo maging burden. Kaya nga importante ang budgeting at emergency fund para hindi kayo laging nag-rely sa iba. Balance lang ang kailangan. Independent kayo as much as possible pero open din kayo na tumanggap ng tulong kung talagang kailangan. Tungkol naman sa SSS office tips, tandaan ninyo na ang SSS ngayon ay mas nag-encourage ng online transactions para hindi na kayo mahirapan pumunta sa branch. Kung kaya ninyong i-explore ang MySS portal, gawin ninyo ito dahil maraming transactions na pwede ninyong gawin online na check ng pension status, download ng certificate of pension, update ng contact details, filing ng loans at marami pang iba. Pero kung kailangan talaga ninyong pumunta sa SSS branch, mag-set ng appointment kayo online para hindi kayo maghintay ng matagal. Ang SSS appointment system ay available sa website nila at pwede kayong pumili ng convenient date at time na hindi crowded. Kapag pumupunta kayo sa SSS branch, dalhin ninyo lahat ng required documents na kailangan para sa transaction ninyo. Valid IDs, SSS ID or UMI, proof of address kung applicable at kahit anong supporting documents na relevant sa concern ninyo. Maraming seniors ang umuwi lang dahil kulang ang dala nilang documents tapos kailangan bumalik ulit at mahirapan na naman sa biyahe. Check ninyo muna sa SSS website or tumawag sa hotline 1455 para i-verify kung ano ang exact documents na kailangan para sa specific ninyo. At kung mahirap kayong lumabas ng bahay o may mobility issues, pwede ninyong ipagawa ang transaction sa authorized representative ninyo. Basta may notarized special power of attorney at valids ng both parties. Ngayon, para sa mga pensioners na nagwo-worry about the future ng SS Fund, meron din tayong importante na kailangan ninyong malaman. Maraming tao ang nag-aalala na baka maubos ang SSS Fund at hindi na sila mabayaran ng pension in the future. Pero according to SSS President Robert Joseph Declaro, ang pension reform program na currently implemented ay financially sound at sustainable. Ang SSS ay may comprehensive actuarial studies na ginawa para masiguro na ang fund ay may long-term viability. Yes, ang pension increase ay mag-reduce ng fund life from 2053 to 2049. Pero ang SSS ay confident na pwede nilang i-restore ang fund life back to 2053 through coverage expansion, improved collection efficiency, at strategic investments. Ang SSS ay nag-diversify ng investment portfolio nila. Hindi lang sila nag-rely sa contributions ng active members. May investments din sila sa government securities, equities, real estate, at iba pang income-generating assets na kumikita ng good returns. Plus, ang SSS ay continuously nag-i-improve ng collection system nila para mas maraming employers ang mag-comply sa contributions at mas konti ang delinquencies. Ang combination ng better collections, strategic investments at expanded coverage ay magbibigay ng stronger financial foundation para sa SSS Fund. Kaya hindi dapat kayo mag-alala na mawawalan ng pension. Ang sistema ay designed para sustainable at ang government ay committed na protektahan ang rights ninyo as pensioners. Para sa mga bagong retires o mga paparating na retirement, mayon din tayong tips para sa inyo. Una, mag-apply kayo ng retirement benefit at least 2 to 3 months before your actual retirement date. Huwag kayong maghintay na retired na kayo bago mag-apply dahil may processing time ang SSS
at baka delayed ang first pension payment ninyo kung last minute kayo nag-apply. Prepare all the required documents in advance. Birth certificate, marriage certificate, kung applicable records of contributions valid at proof of separation from employment or cessation from self-employment. Complete documents mean faster processing at mas mabilis kayong siya'y makakakuha ng pension. Pangalawa, decide in advance kung monthly pension ba o lump sum ang kukunin ninyong ang contributions ninyo ay at least 120 monthly contributions. Qualified kayo sa monthly pension na lifetime benefit. Pero kung kulang pa ang contributions ninyo sa 120, ang matatanggap ninyo ay lump sum benefit lang equivalent to total contributions plus interest. Kung kulang pa kayo, konsideruhin ng voluntary contributions para makakwalify sa monthly pension na mas beneficial in the long run. Kasi, lifetime benefit yan. Ang lump sum ay one-time payment lang tapos ubos na. Pero ang monthly pension ay regular income ninyo habang buhay as long as buhay pa kayo. Pangatlo, upon filing ng retirement claim, decide din kayo kung gusto ninyo ng advanced 18-month pension option or straight monthly pension, weighing the pros and cons. Ang advanced payment ay magbibigay sa inyo ng immediate large amount na pwede ninyong gamitin for big expenses. Pero ang downside ay mas mababa ang total amount due to discount at wala kayong monthly pension for the next 18 months.